Miss Barbie Forteza, abay may sikretong inilabas, yan ang ganyang sa ibang boys na ngayon gagang totoo. So anyways, eto na, pag-usapan na natin kasi sa isang interview po ni Mr. Jack Roberto ay hindi po talaga may iwasan na matanong siya patungkol kay Miss Barbie Forteza. Dahil syempre, for almost ilang years po silang magkarelasyon, pero pagkatapos nito, nung kanilang relasyon, ay wala pong sinabing kahit anong pangit na salita si Miss Barbie Forteza doon sa kanyang dating karelasyon na si Mr. Jack Roberto, na bagay na ipinagpasalamat ni Jack. Kasi kung tutuusin, kung si Miss Barbie Forteza nagsalita yan, no, nagdahilan ng kanilang hiwalayan, wala pong karir ngayon itong si Jack, di ba? Dahil talagang masisira talaga yung image niya. Alam naman natin kung gaano po katindi ang cancel culture sa Pilipinas. Once na ikaw ay nakagawa ng hindi maganda, talaga ika-cancel ka ng lahat ng mga tao. Yung mga supporters po nila, kakancelin po yan. Pero dahil po sa kagandahang loob ni Barbie, ay never po niyang siniraan, pero pinasalamatan niya ang isang Jack Roberto. Sa isang interview ay ibinahagi ni Jack Roberto na namold siya bilang lalaki sa relasyon nila ni Miss Barbie Forteza. Maraming natutunan ang kapusong hunk actor na si Jack Roberto sa 7 taong relasyon nila ng kanyang ex-girlfriend na si Barbie Forteza. Naniniwala si Jack na sa lahat ng nagtapos sa relasyon ay may matututunan ang dalawang naghiwalay na mag-partner, lalo tumagal nga ng more than 7 years ang pagmamahalan nila ni Barbie. For me, every relationship may learnings yan eh. Kumbaga na-mold ako bilang lalaki sa relasyon namin, sabi ni Barbie. Kasi parang yun yung time na nag-jump ako doon sa mga kinatatakutan kong gawin, which is business, magpatayo ng bahay, medyo malaking responsibilities yun eh. For me, na parang ayoko munang gawin, sabi ni Jack, sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda. Isa rin daw si Barbie sa nagpatapang sa kanya na gawin ang mga desisyon na takot siyang gawin noon, sabi nito. And malaking parte siya ng 7 taon na yun. Siyempre, malaking parte rin siya sa puso ko. Kasi hindi naman biro yung 7 years. Ang masaya ako kung ano man ang nangyayari sa amin dahil sa bawat relasyon naman, mapatagal man or maikli, lagi kang may matututunan at lagi may opportunity na parating sa'yo, sabi nito. And natanong din po siya, no, samantalang bukas din si Jack sa posibilidad na maging kaibigan si Barbie. Muli raw silang nagkita at nagkausap sa 75th anniversary celebration ng GMA, no? Ito po yung yung disclose niya kung anong pinag-usapan nila. Nakita ko siya nakaupo sa likuran ko and after nung wala na siyang kausap, nagbabasa siya ng script that time. Sabi ko, hi, mag-hi lang ako. Sabi ko, mag-hi lang ako. So ayun, sabi ko, hi, kamusta? And she congratulated me dun sa show. Congratulate ko rin siya dun sa movie niya at sa mga show niya. Bumaan ang pakiramdam ko na meron akong lakas ng loob na makipag-usap sa kanya. Parang ganun naging closure din siya for me, say parang hang actor. Walang pinagsisisihan si Jack sa 7 taong relasyon nila ni Barbie. Pero syempre, lagi naman tayong may gusto pa sanang ibigay pa na more than doon sa kung ano pa yung treatment mo sa karelasyon mo, sabi niya. Sa akin kasi lagi, diba, tinatanong mo anong secret namin before sa mahabang relasyon? It's commitment talaga and yung communication. Which is for me, kung mabibigay ko lahat ng oras ko na pwede ko nang gawin ganoon sana, pahayag pa niya. So, katulad ng sinasabi ni Mr. Jack Roberto, isa sa mga naging parang weapon po nila para tumagal sila ng 7 taon. Yung kanila pong, yung kanilang suportahan, yung kanilang komunikasyon. Sa kanyang interview din, natanong siya, patungkol po dun sa allegation na nililigawan di umano ni Jack, itong si Miss Kylie Padilla. No, sa episode kasi ng Fast Talk with Boy Abunda nitong Biyernes, tinanong ni si Jack kung nililigawan ba niya ang co-star niya sa by father's wife na si Kylie Padilla. Hindi po. Paglilinaw ni Jack kay Tita Boy, we're so comfortable with each other kasi nag-work kami before sa Bolera. Mas lang, kumbaga natuwa ko sa kanila na nakatrabaho dahil she's so open sa mga eksena. Wala na siyang parang mga walls and inhibition. Sunod na itinanong ni Tito Boy kay Jack ay kung may possibility kay naligawan niya si Kylie, tugon dito na aktor. Hindi siya mahirap mahalin. Napaka-open at genuine at napakatalino kausap. So for me, wala namin sigurong guy na hindi mai-inlove sa kanya dahil ganun siya ka-genuine na tao. Gayon pa man, hindi raw gagawin ligawan ng aktor ang aktresa ngayon dahil mas nice niyang alagaan na buo nilang pagiging magkaibigan ni Kylie na may tuturing niyang best friend na babae. Kung bibigyan ako ng chance, siguro hindi pa ngayon kasi gusto kong ingatan yung mga anong meron kami bilang close sa magkaibigan, sabi ni Jack. May ganun tito eh. Pag nakita mo na siya as first crush kasi magkakaroon ng girlfriend, best friend if ever, na parang ganun na kasi yung treatment ko sa kanya. Napapanood kasi sina Jack at Kylie sa My Father's Wife kasama sina Gabby Concepcion at Kaysel Kinochi. So sa Sabado, nung Sabado, October 11, napanood ng final episode nito sa ganap na 2:30 PM sa GMA Afternoon Prime. So at least diba, all is well and
ends well. No? So, kaya naman talagang very happy ngayon si Jack and Miss Barbie Fortesa dahil talagang naka-move on na sila sa isa't isa. So, that's it for Miss Barbie Fortesa and David Licauco. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng kanilang hindi online musician? Iniindayan kung si Barbie Fortesa at saka itong si David Licauco ay nagdededmahan. May mga video kasi na kumakalat sa social media ng isang breakfast event kung saan ang present ay ilang celebrity endorser. Present sina David Licauco, Barbie Fortesa at Alden Richards. Sa short video na lumabas, makikita na parang nasa dulo si David at mag-isa, habang sina Barbie at Alden naman daw ay palaging magkatabi at magkausap. Knows naman daw na close sila sa isa't isa, sina Barbie at Alden, dahil friends sila. Pero bakit daw kailangan dead ni Barbie si David? Negative ang mga comment ng mga fan ng Barda sa isyong yon, bukod sa parang wala nang araw assurance kung may love team pa sila. Sa isang banda, grabe naman yung mga short video lang naman ng mga lumabas, pero nahusgahan nga agad sina David at Barbie na pagbintangan agad na nag-iisnaaba ng mga ito. Baka naman hindi lang nakuha na at naipost yung pag-uusap naman ng dalawa. So yun po yung mga sinasabi natin. May mga bagay kasi na hindi rin po lumalabas sa SOCMED. Tapos pag meron tayo nakitang angulo na parang hindi sila nag-uusap, may mga ganong angulo kasi sa video Pero yung actual talaga na nandun ka, mas makikita mo. Kasi yung mga nandun actual, gano'n po silang sinasabing nagdededmahan si David at saka si Barbie Fortesa. So, yung mga bashers, no, yung talagang hindi totoong fans si Barbie at David, tuwan-tuwa po sila na may mga ganitong gesture na pinapakita si David at si Barbie, na parang sobrang layo na nila sa isa't isa. Parang sinasabi nga nila, wala namang barda, kasi parang hindi na raw kailangan ni Barbie si David at hindi na rin parang ganun-ganun din na lang daw na parang tratuhin si Mr. David Licauco ni Barbie. Sa isang banda, kung tutuusin, may mga chika kasing lumabas na isa sa pinakadahilan kung bakit naging ganyan yung attitude ni Barbie. Alam natin na ayaw ni Barbie Fortesa nang nalilate, lalo na po dyan sa event na yan. Alam natin na they are presented as love team, lalo na po dito sa McDonald's. Maaaring naging cause of delay itong si David Licauco dun sa event na yun. Kaya sobra yung ines, no, na ipiniramdam ni Barbie, kasi ganun siya Sa mga interview niya kasi sinasabi niya na kapag galit siya or kapag naiinis siya, pinaparamdam talaga niya. Kumbaga hindi siya kailangan magkunwari na okay siya dun po sa harapan ng camera para lang masabi na sweet sila sa isa't isa. Ganun kasi ang isang Barbie, pinapakita niya at pinaparamdam niya sa'yo na mali ang ginawa mo, which is isang magandang bagay, no, na makikita mo na ibig sabihin concerned pa rin si Barbie kay David, kasi alam natin na possible na kapag ginawa ito ni David sa iba pang mga event ng McDonald's, pwede siyang tanggalin yan dahil sa pagiging late niya, dahil sa palagi niyang, kasi nagpapakita ng unethical and unprofessional na mga endorser kasi malaking kumpanya po ang McDonald's at very thankful po sila na isa sila sa mga ambassador nito. So kung ako rin kayo nasa kalagayan ako ni Barbie, baka ganyan din ang magiging reaction ko sa pag yung kapartner ko na talagang inaasahan ko dapat as early as they can, nandun na siya sa venue pero wala pa siya, magagalit talaga ako, diba? Kahit na sabihin natin parang napakababaw, but it's not, kasi marami po na mga tao naroroon ang na-delay din, diba? At talagang, kaya tingnan niyo parang sobrang hiyang-hiya din si David Licauco sa ginawa niya. Maaaring may kiss and makeup yan, kasi alam kong maganda ang relasyon at maganda ang samahan ni Barbie at ni David Licauco. Malayo sa mga sinasabi nilang wala ng barda, wala ng pakialam sila sa isa't isa, diba? Although, sa ngayon is may mga lumalabas sa balita na talagang may jowa si David, may jowa na rin si Barbie, pero not unless, diba, lagi kong sinasabi na si Barbie at si Mr. David Licauco lang yung pwede nating paniwalaan kapag sila na mismo ang naglakas ng loob na ilabas ang totoong karelasyon nila, diba? So, huwag tayo mag-jump into conclusion dahil lang sa mga maliliit na or short clip video na ini-splice ng ilang mga bashers, hindi natin alam kung bashers ba yan or supporters pa yan or what, diba? Pero sa mga nangyayari ngayon, merong isang taong natutuwa diba? Parang tuwang-tuwa pa siya na may ganitong ganap, tapos parang ginagawa niya ng talagang malaking parang dinadrag niya yung pangalan ni David Licauco na isang bagay na hindi dapat, kasi isa lang yan para sa akin kaya kung mapapansin nyo sa mga content ko, I will never say anything against those actors and actresses
boses. Kasi, tutuusin, ginagamit mo na nga sila bilang mga content mo, diba? O sabihin na natin, pinagkakakitaan mo tong mga artista na to, nasisiraan mo pa, diba? So, that's the reason why I am here, para po i-voice out sa inyo kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari at ano yung mga ibig sabihin ng mga gesture na to. Kaya huwag tayo masyadong malito, huwag tayo masyadong magpadala, no, na sinasabi nilang wala na raw Barda. So, kayo po, ano inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darren's TV. God bless everyone!